The Mysterious Intern. Kabanata 7. Ang Department of Respiratory Medicine na pinamumunuan ni Dr. Thomas Wang ay ang pinakamaluwag at malaya sa pamamahala. Ang pamamahala niya sa mga departamento ay pangunahing nakabatay sa pangangalagang medikal. Pagdating naman sa ibang mga aspeto, tulad ng pang-araw-araw na tungkulin ng mga doktor, mas kaunti ang pamamahala niya. Bilang direktor ng departamento, ang kanyang paglilibot sa ward ay hindi limitado sa mga pasyente na may matitinding sakit na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Upang maiwasan ang ilang mga problema sa paggamot, susuriin niya ang lahat ng pasyente ng mabilisan. Lalo na sa mga nakaraang buwan, matapos pilitin ng ospital na tanggapin ang isang doktor na nagbalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa, hindi na siya naglakas loob na maging pabaya. Ang doktor na ito, na kilala bilang isang nagtapos mula sa University of Kansas School of Medicine, ay may nakakatakot na puso. Ang kanyang kapwa-doktor ay mayabang at mapagmataas, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay halos kapareho ng mga baguhang residente. Matapos tumanggap ng mga pasyente ng ilang beses, halos magkaroon siya ng aksidente sa medisina, at halos takutin niya ang direktor dahil sa sakit sa puso. Mabuti na lang at natuklasan niya ito sa oras. Kung hindi kahit siya pa ay kamag-anak ng dekano, ipalalabas na niya ang taong ito mula sa Department of Respiratory Medicine. Talaga namang hindi niya maintindihan kung paano siya nakapagtapos mula sa University of Kansas sa antas na tulad ng taong iyon, kahit na sa isang medikal na paaralan na medyo may pamantayan sa bansa, hindi naman kaya makapagtapos ng ganitong uri ng estudyante. Dahil dito, nang gustong kumuha ng internasyonal na estudyante na si Brian Ye si Dr. Allison Zhao, malakas siyang tumutol. May bomba ng oras sa kanilang departamento. Ang bomba ay sapat na kalakihan para sa kanya. Talagang ayaw niyang magkaroon ng isa pang bomba, at mas nakakatakot ang bomba na ito. Ang nagtapos sa University of Kansas ay napakasama na. Gaano ba kasama ang taong ito na nahihiya pang sabihin ang pangalan ng kanyang paaralan? Nakakalungkot na ang maliit na braso ay hindi kayang pigilin ang malaking hita. Ang Dean Blade ay gumawa ng isang matatag na desisyon at napilitan siyang tanggapin ito, ngunit mula noon, natuto siyang maging matalino. Una, pinigilan niya ang taong ito na direktang tumanggap ng mga pasyente, at hinayaan niyang manatili muna sa inpatient department, para masubaybayan ang sitwasyon. May doktor bang pumunta rito kanina? Pagpasok sa ward, binuksan ni Dr. Thomas Wang ang mga medical record at nagtanong sa nurse na nasa tabi niya nang hindi pinapansin. Wala. Kanina, parang narito si Wesley Zing. Walang pakialam na sinabing wala ang nurse, ngunit nang masabi niya ang mga salita, bigla siyang naalala ng isang bagay at dali-daling binago ang kanyang mga salita. Wesley Zing. Nang marinig ang tatlong salitang iyon mula sa bibig ng nurse, kumunot ang noo ni Dr. Thomas Wang, at naramdaman niyang nag-init ang ulo niya. Iisa lang ang Dr. Zing sa Department of Respiratory Medicine, at iyon ay ang kamag-anak ng dekano, si Wesley Zing, na nagbalik mula sa pag-aaral sa University of Kansas. Matapos ang ilang mga insidente, naialis na niya si Wesley Zing mula sa outpatient clinic papunta sa inpatient department, at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nagtalaga siya ng ilang mga pangunahing gawain na hindi mahalaga sa kanya. Maraming beses na siyang nagbigay ng pahiwatig sa kanya, at sinubukan niyang iwasan hanggat maaari ang paggamot sa mga pasyente, basta't kaya niyang hawakan ang ilang mga simpleng bagay, ngunit hindi nakikinig si Wesley Zing. Para bang nararamdaman niya na napakalakas ng kanyang mga kasanayan sa medisina, at napakahalaga sa kanya ng direktor. Lagi niyang gustong ipakita ang kanyang masamang kasanayan sa medisina upang ipakita ang kanyang presensya at gawin siyang napakadakila. Kahit na sobrang nag-aalala na si Dr. Thomas Wang, naglakas loob pa rin siyang magpatuloy at tiningnan ang mga medical record. Si Dr. Thomas Wang, na nagsuri sa silid ng 3 beses sa isang araw, natural na hindi tinitingnan ang mga medical record ng pahina-pahina tulad ng ginawa ni Brian Ye. Karaniwan, tinitingnan lang niya ang huling pahina at sinusuri iyon. Kung wala namang malaking problema, hindi na siya nag-aabala. Tulad ng dati, ngayong araw na ito, direktang tiningnan niya ang huling pahina. Gayunpaman, nang mahulog ang kanyang mga mata sa sulat kamay sa huling pahina, agad na kumunot ang kanyang noo, at isang tingin ng pagkasuklam ang sumilay sa kanyang mga mata. Ito ba'y sulat kamay ni Wesley Zing, hindi inaasahan na gumawa pa ng isa pang mungkahi. Mukhang kailangan niya talaga ng pagkakataon para makipag-usap sa Deputy Dean. Hindi niya hahayaang magpatuloy ito.
Ang unang reaksyon ni Dr. Thomas Wang ay ang mga salitang ito ay isinulat ni Wesley Zing. Nang maisip na nagsimulang makialam si Wesley Zing sa paggamot sa pasyente dahil sa sobrang tiwala sa sarili, agad na nag-init ang kanyang ulo. Inilahad niya ang kanyang kamay at handa nang punitin ang pahinang iyon. Ngunit nang akmang pupunitin na niya ito, nahulog ang kanyang mga mata sa mga salita sa itaas, at hindi niya mapigil ang mapang-anga. Teka! Ito! Lumingon si Dr. Thomas Wang, sinulyapan ang ekspresyon ng pasyente, pagkatapos ay lumapit upang tingnan ang data sa instrumento sa dingding, at pagkatapos ay bumalik sa medical record, na may nakakagulat na ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang mungkahing ito ay naging tama sa paghatol sa mga sintomas ng pasyente, at ang paraan ng paggamot na iminungkahi sa itaas ay ang pinakaangkop na paraan ng paggamot para sa pasyente. Direktor Wang, ano po ang nangyayari sa aking ama? Okay lang po ba siya? Nakita nilang hindi pa gumagalaw si Dr. Thomas Wang ng matagal, nakatingin siya ng kakaiba, at nag-aalala na ang mga miyembro ng pamilya ng pasyente na bumalik na sa ward. Okay lang ang iyong ama. Bumalik sa realidad si Dr. Thomas Wang at ngumiti sa pamilya ng pasyente, pagkatapos ay lumingon sa nurse na nasa likod niya at sinabi, ang pasyenteng ito, ulitin ng race 8 ng gamot ayon sa plano sa huling pahina. Pagkatapos noon, nang hindi na naghihintay na magsalita pa ang mga nurse at mga miyembro ng pamilya, nagpatuloy si Dr. Thomas Wang sa susunod na kama sa ospital at nagsimulang suriin ang susunod na kama. Kinuha niya ang medical record at tiningnan ang huling pahina ng may pahiwatig ng pag-asa, ngunit sa kanyang pagkadismaya, walang nakasulat sa pahinang ito, ngunit agad siyang ngumiti ng may kaluwagan. Pasyente niya ito. Siguro may nagmungkahi ng mas propesyonal at mas angkop na diagnosis at plano ng paggamot kaysa sa kanya. Umiling-iling, nakabalik na sa kanyang kapayapaan si Dr. Thomas Wang at nagpatuloy sa proseso ng paglilibot. Nang isa-isang nilakad ni Dr. Thomas Wang ang lahat ng ward, ang puso ni Dr. Thomas Wang ay nagulat na parang dagat na nag-aalburuto. Ang taong gumawa ng mungkahi ay talagang nagsagawa ng isa-isang diagnosis sa mahigit 100 kama sa inpatient department. Bukod dito, ang mas nakakagulat ay, kung susuriin ang mga mungkahi ng ibang tao, ang taong ito ay napakagaling sa pag-diagnose ng lahat ng mga pasyente. Ang mga medical record na hindi niya binigyan ng rekomendasyon ay mga medical record na walang anumang problema, at ang ibang tao ay nagbigay ng mga rekomendasyon. Nang suriin niya ang kanyang mga medical record, lahat ng iyon ay tama. Ang mga mungkahi ng paggamot na kanyang inilabas ay lahat napakalakas na mga paraan. Kahit na may ilang mga paraan, sa kanyang palagay, mayroon pa ring pagkukulang, at maaaring mas perpekto pa, ngunit walang duda na ang pamantayan ng ibang tao ay napakatalino at napaka-propesyonal. Bukod sa pagkagulat, medyo natakot din si Dr. Thomas Wang. Sa mga inpatients na nasa ilalim ng kanyang pamamahala, napakaraming kaso ng maling diagnosis. Kahit na karamihan sa kanila ay hindi nakakapanganib, kahit na may ilang mga menor de edad na pagkakamali, maaari lang itong magdulot ng mas mahabang panahon ng paggaling sa mga pasyente, hindi ito magdudulot ng malaking aksidente, ngunit medyo natatakot din siya, lalo na ang kaso na ganap na mali ang diagnosis, at nagdulot sa kanya ng malamig na pawis. Kung gagamutin ito ayon sa nakaraang plano ng paggamot, tiyak na magiging problema ito. Isang malaking problema. Ang taong ito ay tiyak na hindi si Wesley Zing. Matapos basahin ang unang mungkahi, hindi naniwala si Dr. Thomas Wang na ang taong gumawa ng mungkahi ay si Wesley Zing, at matapos suriin ang buong departamento, ganap na nakatiyak siya na ang taong ito ay tiyak na hindi si Wesley Zing. Malinaw sa kanya ang mga kasanayan sa medisina ni Wesley Zing. Tiyak na hindi siya ganoon katalino. At higit sa lahat, ang kaso ng maling diagnosis ay kaso ni Wesley Zing. Maliban kay Dr. Zing, sino pa ang pumunta sa ward kanina? Paglabas sa ward, agad na tinanong ni Dr. Thomas Wang ang nurse na nasa tabi niya. Kanina, walang ibang pumunta kundi si Dr. Zing. Teka, parang napunta rin dito si Deputy Director Huang. Hindi naintindihan ng nurse kung bakit napakahalaga kay Dr. Thomas Wang ng isyong ito. Hindi niya ito pinansin noon. Pagkatapos mag-isip ng walang pakialam, bigla niyang naalala ang isang bagay. Si Dr. Huang. Kaya pala. Nang marinig ang mga salita ng nurse, biglang gumaan ang loob ni Dr. Thomas Wang. Ang Deputy Director Huang na tinutukoy ng nurse ay si Dr. Mel Huang, ang Deputy Director ng Department of Respiratory Medicine.
Siya ang pangunahing doktor sa departamento at ang kaliwat kanang kamay na pinagkakatiwalaan ni Dr. Thomas Wang. Higit sa 20 taon na siya sa clinical medicine. Napaka-propesyonal ng kanyang mga kasanayan sa medisina. Kung siya ang gumawa ng mga diagnosis at nagbigay ng mga mungkahi, maiintindihan ni Dr. Thomas Wang. Napakadetalye ng sulat kamay, talagang estilo ito ng matandang Virgo. Nang maisip ang mga detalyadong mungkahi, mas nakatiyak si Dr. Thomas Wang na ang mga mungkahi ay ginawa ni Dr. Mel Huang. Nawala ang isang bahagi ng pag-aalinlangan sa kanyang puso, at hindi na siya nagtanong pa. Gumawa lang siya ng isang lihim na desisyon sa kanyang puso. Kapag bumalik na siya sa meeting, kailangan niyang ipaalala sa kanila ang isang doktor na nagkamali, at tungkol sa sitwasyon ni Wesley Zing, kailangan niyang maghanap ng pagkakataon para makipag-usap sa dean. Nang makapasok si Brian Ye sa opisina, ilang doktor sa opisina ay nauna nang dumating, ang ilan ay nakatingin sa kanilang mga mobile phone, at ang ilan ay nagkukwentuhan ng dalawa-dalawa. Dr. Ye, magandang hapon. Nang makita nilang papasok si Brian Ye, mabilis na nagangat ng ulo ang mga taong ito at masiglang binati siya. Kahit na hindi ito ipinakilala ni Nurse Olga Su noong umaga, at hindi rin sinabi ng director na si Dr. Thomas Wang, kahit saan man, hindi nawawala ang mga tsismosa at mga taong may impormasyon. Narinig na ng lahat na ang Dr. Brian Ye ay espesyal na kinuha ni Dr. Allison Zhao, ang Deputy Dean. Kaya, kahit ano pa man ang iniisip ng lahat tungkol kay Dr. Brian Ye, sa panlabas, kailangan pa rin nilang kumilos at ayaw nilang makasakit sa kanya. Magandang hapon sa lahat, napakabilis niyong dumating. Siyempre, hindi alam ni Brian Ye ang mga iniisip ng kanyang mga kasamahan. Nang makita niyang masigla ang kanyang mga kasamahan, medyo nagulat siya sa kanyang puso, at masiglang binati niya ang lahat. Haha, gabi na. Pupunta na ako sa trabaho, Dr. Ye, hindi ba bukas ka lang magsisimula sa trabaho? Bakit ka napunta dito ngayon? Tanong ng isang doktor nang nakangiti. Okay lang naman na umuwi, mas maganda na dito. Matuto ka sa akin dito. Ngumiti si Brian Ye. Haha, masyadong mapagpakumbaba si Dr. Ye. Kami ang dapat matuto kay Dr. Ye. Hindi inaasahan ng mga doktor na sasabihin iyon ni Brian, bahagyang nagulat ang kanilang mga mukha. Nagkatinginan ang doktor na nagtanong at ang katabi niyang kasamahan, at hindi nila alam kung nagsasabi ba ng totoo si Brian o hindi, at nagtawanan. Kahit na dinala si Brian sa ibang bansa ng matanda 15 taon na ang nakakalipas, naglakbay siya sa loob ng maraming taon, ngunit siya ay isang Tsino pa rin, at pagkatapos ng ilang buwan na pagbabalik sa bansa, nakatira sa bansang Tsina, medyo naunawaan na niya ang mga kaugalian ng mga Tsino. Nakikita niya ang mga tingin ng mga tao, alam niyang hindi nila pinaniniwalaan ang kanyang mga salita, at alam din niyang sa oras na ito, kahit na magsabi pa siya ng marami, hindi na lang sila maniniwala at mararamdaman nilang siya ay nagpapakitang tao lang. Hindi na nagsalita si Brian, ngumiti lang siya, at naglakad papunta sa sulok ng opisina na ipinakilala sa kanya ni Nurse Olga kanina, at umupo, at kinuha ang Keys for Miscellaneous Mind mula sa kanyang bag. Sinimulan niyang basahin ang 2 clause-iko ng tradisyonal na gamot na Tsino at ang Zhongzhangjing. Kahit na nag-aral si Brian ng Western medicine, naimpluwensyahan siya ng matanda. Hindi siya kasing ayaw sa tradisyonal na gamot na Tsino tulad ng karaniwang mga doktor ng Western medicine. Sa kabaligtaran, nakakuha siya ng malaking benepisyo mula sa mga kasanayan sa tradisyonal na gamot na Tsino na ipinamana sa kanya ng matanda. Mula noon, malalim niyang nadama ang kagandahan ng gamot na Tsino at nagkaroon siya ng malaking interes dito. Mas marami siyang nahahawakan at natututunan, mas nararamdaman niya ang lalim at lawak ng gamot na Tsino. Minsan, nagbuntong hininga ang matanda sa harap niya, na sinasabing ang pag-unlad ng modernong medisina ay pumasok na sa isang panahong may pagkaharang. Kung magkakaroon ng pagbabago sa hinaharap, takot na takot siyang kailangang ito ay mula sa gamot na Tsino. Noong panahong iyon, hindi sumasang-ayon si Brian sa mga pananaw ng matanda, ngunit sa mga nakaraang taon, patuloy na umuunlad ang mga kasanayan sa medisina ni Brian. Pagkatapos ng mabilis niyang pag-unlad, unti-unting lumawak ang kanyang pag-unawa at pananaw sa mga kasanayan sa medisina, ngunit mas naramdaman niyang malamang na tama ang matanda. Pagkatapos ng halos 100 taon na pagtalon sa pag-unlad ng Western medicine, nahaharap si Brian sa isang malaking pagkaharang. Ang 4 na pangunahing journal ng kontemporaryong medisina, na kilala bilang ang pinakabagong pag-unlad ng modernong medisina, ay halos binabasa niya bawat issue.
Ngunit sa mga nakaraang taon, sa mga pangunahing journal na ito, matagal na mula nang magkaroon ng isang artikulong may pagbabago na nagpapaliwanag sa kanya. Sa lahat ng larangan ng pinakamapanganib na sakit sa tao, sila ay matagal nang natigil, tulad ng cancer, AIDS. Ang mga sakit na ito na matagal nang sumasalot sa sangkatauhan, ang mga modernong pamamaraan ng medisina ay wala pa ring magagawa, kahit na may ilang mga bagong virus na lumitaw. Pinaparamdam sa Western medicine na walang lakas. Ilang mga virus, tulad ng SARS, ay unang nalutas ng gamot na Tsino. Ang mga solusyon na ito ay malapit na nauugnay sa gamot na Tsino na ipinamana sa loob ng libo-libong taon. Bukod dito, may ilang mga bagong natuklasan sa larangan ng medisina, tulad ng artemisinin. Malapit din itong nauugnay sa gamot na Tsino. Ipinapakita ng lahat ng mga palatandaan na ang paghatol ng matanda ay hindi walang basehan. Nakakalungkot lang na ang matanda mismo, tulad niya, ay ipinanganak sa Western medicine. Pagkatapos, naramdaman niya ang pagkaharang ng Western medicine bago niya simulan ang pag-aaral ng gamot na Tsino. Gusto niyang magkaroon ng pagbabago sa gamot na Tsino. Ang kanyang pananaliksik sa gamot na Tsino ay hindi masyadong malalim at kaya niyang ituro. Hindi gaanong marami ang ipinamana sa kanya, at hindi gaanong madaling matuto ng gamot na Tsino sa ibang bansa. Pagbalik sa China, ginugol ni Brian ang karamihan ng kanyang oras sa masipag na pagsasanay upang madagdagan ang kanyang kaalaman sa gamot na Tsino, at sa bawat pag-aaral, naramdaman niyang nakikinabang siya ng malaki. Nang makita nilang kinuha talaga ni Brian ang libro ng gamot na Tsino at binasa ito, hindi maiwasang mamangha ang mga doktor sa opisina. Hindi ba nila narinig na nagbalik si Brian mula sa pag-aaral sa ibang bansa? Paano mo mababasa ang ganitong mga hindi siyentipikong libro? Brian, nagbabasa ka ba ng libro ng gamot na Tsino? Pagkatapos magkatinginan, malakas na nagtanong ang doktor na nakaupo sa tabi ni Brian. Oo. Itinaas ni Brian ang kanyang ulo at ngumiti. Narinig kong nagbalik si Brian mula sa pag-aaral sa ibang bansa, kaya naniniwala ka ba sa gamot na Tsino? Tiningnan ng ibang doktor ang mga Buddhist scripture ni Brian ng may paghamak. Hehe, ang tradisyonal na gamot na Tsino ay isang disiplina na ipinamana sa loob ng libo-libong taon sa ating bansa. Ang pag-aaral ay napakakinabang pa rin. Ngumiti si Brian. Haha, hindi inaasahan, talagang isang magaling na estudyante si Brian na nagbalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Ang damdaming ito at ang motibasyon na ito para matuto ay talagang isang modelo at halimbawa para matuto tayo. Nang marinig ng doktor na nagsalita kanina ang mga salita ni Brian, kinuyam niya ang kanyang bibig at akmang utol sa mga salita ni Brian. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dali-daling pinigilan siya ng isang doktor na nasa tabi niya at sinuntok siya sa parehong oras. Kung maganda ito, nagpapaligid. Haha, oo. Tumugon din ang iba pang mga doktor at tumango ng may pagsang-aksiyan. Tiningnan ni Brian ang mga doktor na ito, isang kislap ng pagkadismaya ang sumilay sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya na kahit na nagsasabi ng magagandang bagay sa kanya ang mga doktor na ito, sa kanilang puso, hindi sila masaya sa gamot na Tsino bilang doktor na nagsalita kanina. Ang tradisyonal na gamot na Tsino ay ang karanasan na ipinamana ng libo-libong ninuno ng bansang Tsino. Pinagsama-sama nito ang mga saloobin at karunungan ng mga ninuno tungkol sa mga sakit, ang katawan ng tao, at maging ang kalikasan ng mundo. Ito ay isang paksa na maaaring magbigay ng walang katapusang pakinabang sa tao. Ngunit ngayon, ang mga doktor na ito sa bansang China ay may mata ngunit walang kaalaman sa mga kayamanan. Hindi lang sila ayaw matuto, kundi pinagtatawanan din nila ang gamot na Tsino, na talagang nakapanghihinayang sa kanya. Ngunit alam din ni Brian ang isang katotohanan. Ang paglalagay ng isang konsepto sa ulo ng isang tao ay ang pinakamahirap na bagay sa mundo, tulad ng pagkuha ng pera sa bulsa ng isang tao. Ang mga ideya ng mga doktor na ito ay malalim na nakaugat, hindi lang ilang salita ang makakakumbinsi at magbabago. Ayaw niyang magkaroon ng anumang pagtatalo sa kanyang mga kasamahan sa kanyang unang araw ng trabaho. Pasensya na, haha. Pagkatapos magsalita sa lahat, ibinaba muli ni Brian ang kanyang ulo at nagsimulang mag-aral ng libro sa kanyang kamay. Sa halip na sayangin ang oras sa pagtatalo sa mga taong ito, mas maganda kung gugugulin niya ang kanyang oras sa pag-aaral ng mga mahalagang kaalamang ito. Nang makita nilang ibinaba ni Brian ang kanyang ulo at nalubog sa isang libro, na masayang nagbabasa, halos sumilay ang isang tingin ng paghamak at pagkawalang galang sa mga mata ng mga doktor sa opisina.
Mukhang totoo pala ang tsismis na si Brian ay isang taong walang pinag-aralan, at ayaw na ayaw ni Dr. Thomas Wang sa Brian. Ito ay ang balita na sapilitang ipinilit ng Dean Blade kay Dr. Thomas Wang na tanggapin ito. Hindi ito walang basehan. Nagbalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Takot no at takot siyang isa ito sa mga uri ng ignorante at walang kwentang tao na hindi man lang makuha ang diploma at sertipiko ng medical qualification pagkatapos maglakwatsa sa ibang bansa. Kaya pala kulang na kulang ang tao sa outpatient clinic, tumanggi si Dr. Thomas Wang na hayaan siyang pumunta, at inayos siya sa inpatient department na ito. Bukod dito, sadyang sinabi ni Dr. Thomas Wang sa kanila, na sinisikap na huwag siyang makialam sa mga gawain sa medisina, at hayaan siyang hawakan ang ilang mga gawain. Isa-isa, naisip ng mga doktor sa opisina na hindi sila naniniwala na ang isang tunay na overseas returned elite ay pupunta sa maliit na ospital na ito, at lalo na ang isang tunay na turtle medical elite ay mag-aaral ng gamot na Chino. Ang Zhongzhangjing, na kilala rin bilang Huashi Zhongzhangjing, ay isang komprehensibong aklat sa clinical medicine. Sinasabi na ito ay isinulat ni Gehong, ngunit walang conclusion. Ang unang kalahati ng aklat na ito ay nasa kategorya ng pangunahing teorya, at ang ikalawang kalahati ay ang nilalaman ng clinical diagnosis at paggamot, pangunahing panloob na medikal na sakit. Ang bahagi ng medikal na teorya ay nag-uugnay sa ang misteryosong intern Kabanata 7. Ang Department of Respiratory Medicine na pinamumunuan ni Dr. Thomas Wang ay ang pinakamaluwag at malaya sa pamamahala. Ang pamamahala niya sa mga departamento ay pangunahing nakabatay sa pangangalagang medikal. Pagdating naman sa ibang mga aspeto, tulad ng pang-araw-araw na tungkulin ng mga doktor, mas kaunti ang pamamahala niya. Bilang direktor ng departamento, ang kanyang paglilibot sa ward ay hindi limitado sa mga pasyente na may matitinding sakit na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Upang maiwasan ang ilang mga problema sa paggamot, susuriin niya ang lahat ng pasyente ng mabilisan. Lalo na sa mga nakaraang buwan, matapos pilitin ng ospital na tanggapin ang isang doktor na nagbalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa, hindi na siya naglakas loob na maging pabaya. Ang doktor na ito, na kilala bilang isang nagtapos mula sa University of Kansas School of Medicine, ay may nakakatakot na puso. Ang kanyang kapwa-doktor ay mayabang at mapagmataas, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay halos kapareho ng mga residente. Matapos tumanggap ng mga pasyente ng ilang beses, halos magkaroon siya ng aksidente sa medisina, at halos takutin niya ang direktor dahil sa sakit sa puso. Mabuti na lang at natuklasan niya ito sa oras. Kung hindi lang siya kamag-anak ng dekano, patatalsikin na niya ang taong ito mula sa Department of Respiratory Medicine. Talaga namang hindi niya maintindihan kung paano siya nakapagtapos mula sa University of Kansas sa antas na tulad ng taong iyon, kahit na sa isang medikal na paaralan na medyo may pamantayan sa bansa, paano kaya nakapagtapos ang ganitong uri ng estudyante. Dahil dito, nang gustong kumuha na naman ng isang internasyonal na estudyante si Dr. Allison Zhao, malakas siyang tumutol. Dahil may posibleng peligro o bomba ng oras sa kanilang departamento. Ang bomba ay sapat na kalakihan para sa kanya. Talagang ayaw niyang magkaroon ng isa pang bomba, at iniisip niya sa kanyang sarili na si Dr. Brian Ye ay katulad din ni Dr. Wesley Zing, at mas nakakatakot pa ang bomba na ito na posibleng maging banta o peligro sa kanilang departamento. Si Wesley Zing, ang nagtapos sa University of Kansas ay talagang napakasama na. At itong si Brian Ye, gaano ba kasama ang taong ito na nahihiya pang sabihin ang pangalan ng kanyang paaralan. Nakakalungkot na ang maliit na braso ay hindi kayang pigilin ang malaking hita. Ang Dean ay gumawa ng isang matatag na desisyon at napilitan siyang tanggapin ito, ngunit mula noon, natuto siyang maging matalino. Una, pinigilan niya ang taong ito na direktang tumanggap ng mga pasyente, at hinayaan niyang manatili muna sa inpatient department, para masubaybayan ang sitwasyon. May doktor bang pumunta rito kanina? Pagpasok sa ward, binuksan ni Dr. Thomas Wang ang mga medical record at nagtanong sa nurse na nasa tabi niya nang hindi pinapansin. Wala. Kanina, parang narito si Wesley Zing. Walang pakialam na sinabing wala ang nurse, ngunit nang masabi niya ang mga salita, bigla siyang nag-alala ng isang bagay at dali-daling binago ang kanyang mga salita. Wesley Zing. Nang marinig ang tatlong salitang iyon mula sa bibig ng nurse, kumunot ang noo ni Dr. Thomas Wang, at naramdaman niyang nag-init ang ulo niya.
Iisa lang ang Dr. Zing sa Department of Respiratory Medicine, at iyon ay ang kamag-anak ng dekano, si Wesley Zing, na nagbalik mula sa pag-aaral sa University of Kansas. Matapos ang ilang mga insidente, naialis na niya si Wesley Zing mula sa outpatient clinic papunta sa inpatient department, at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nagtalaga siya ng ilang mga pangunahing gawain na hindi mahalaga sa kanya. Maraming beses na siyang nagbigay ng pahiwatig sa kanya, at sinubukan niyang iwasan hanggat maaari ang paggamot sa mga pasyente, basta't kaya niyang hawakan ang ilang mga simpleng bagay, ngunit hindi nakikinig si Wesley Zing. Para bang nararamdaman niya na napakalakas ng kanyang mga kasanayan sa medisina, at napakahalaga sa kanya ng direktor. Lagi niyang gustong ipakita ang kanyang masamang kasanayan sa medisina upang ipakita ang kanyang presensya at gawin siyang napakadakila. Kahit na sobrang nag-aalala na si Dr. Thomas Wang, naglakas loob pa rin siyang magpatuloy at tiningnan ang mga medical record. Si Dr. Thomas Wang, na nagsuri sa silid ng 3 beses sa isang araw, natural na hindi tinitingnan ang mga medical record ng pahina-pahina tulad ng ginawa ni Brian Ye. Karaniwan, tinitingnan lang niya ang huling pahina at sinusuri iyon. Kung wala namang malaking problema, hindi na siya nag-aabala. Tulad ng dati, ngayong araw na ito, direktang tiningnan niya ang huling pahina. Gayunpaman, nang mahulog ang kanyang mga mata sa sulat kamay sa huling pahina, agad na kumunat ang kanyang noo, at isang tingin ng pagkasuklam ang sumilay sa kanyang mga mata. Ito ba'y kay Wesley Zing, hindi inaasahan na gumawa pa ng isa pang mungkahi. Mukhang kailangan niya talaga ng pagkakataon para makipag-usap sa Deputy Dean. Hindi niya hahayaang magpatuloy ito. Ang unang reaksyon ni Dr. Thomas Wang ay ang mga salitang ito ay isinulat ni Wesley Zing. Nang maisip na nagsimulang makialam si Wesley Zing sa paggamot sa pasyente dahil sa sobrang tiwala sa sarili, agad na nag-init ang kanyang ulo. Inilahad niya ang kanyang kamay at handa nang punitin ang pahinang iyon. Ngunit nang akmang pupunitin na niya ito, nahulog ang kanyang mga mata sa mga salita sa itaas, at hindi niya mapigil ang mapang-anga. Teka! Ito! Lumingon si Dr. Thomas Wang, sinulyapan ang ekspresyon ng pasyente, pagkatapos ay lumapit upang tingnan ang data sa instrumento sa dingding, at pagkatapos ay bumalik sa medical record, na may nakakagulat na ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang mungkahing ito ay naging tama sa paghatol sa mga sintomas ng pasyente, at ang paraan ng paggamot na iminungkahi sa itaas ay ang pinakaangkop na paraan ng paggamot para sa pasyente. Direktor Wang, ano po ang nangyayari sa aking ama? Okay lang po ba siya? Nakita nilang hindi pa gumagalaw si Dr. Thomas Wang ng matagal, nakatingin siya ng kakaiba, at nag-aalala na ang mga miyembro ng pamilya ng pasyente na bumalik na sa ward. Okay lang ang iyong ama. Bumalik sa realidad si Dr. Thomas Wang at ngumiti sa pamilya ng pasyente, pagkatapos ay lumingon sa nurse na nasa likod niya at sinabi, ang pasyenteng ito, ulitin ng race eta ng gamot ayon sa plano sa huling pahina. Pagkatapos noon, nang hindi na naghihintay na magsalita pa ang mga nurse at mga miyembro ng pamilya, nagpatuloy si Dr. Thomas Wang sa susunod na kama sa ospital at nagsimulang suriin ang susunod na kama. Kinuha niya ang medical record at tiningnan ang huling pahina ng may pahiwatig ng pag-asa, ngunit sa kanyang pagkadismaya, walang nakasulat sa pahinang ito, ngunit agad siyang ngumiti ng may kaluwagan. Pasyente niya ito. Siguro may nagmungkahi ng mas propesyonal at mas angkop na diagnosis at plano ng paggamot kaysa sa kanya. Umiling-iling, nakabalik na sa kanyang kapayapaan si Dr. Thomas Wang at nagpatuloy sa proseso ng paglilibot. Nang isa-isang nilakad ni Dr. Thomas Wang ang lahat ng ward, ang puso ni Dr. Thomas Wang ay nagulat na parang dagat na nag-aalburuto. Ang taong gumawa ng mungkahi ay talagang nagsagawa ng isa-isang diagnosis sa mahigit 100 kama sa inpatient department. Bukod dito, ang mas nakakagulat ay, kung susuriin ang mga mungkahi ng ibang tao, ang taong ito ay napakagaling sa pag-diagnose ng lahat ng mga pasyente. Ang mga medical record na hindi niya binigyan ng rekomendasyon ay mga medical record na walang anumang problema, at ang ibang tao ay nagbigay ng mga rekomendasyon. Nang suriin niya ang kanyang mga medical record, lahat ng iyon ay tama. Ang mga mungkahi ng paggamot na kanyang inilabas ay lahat napakalakas na mga paraan. Kahit na may ilang mga paraan, sa kanyang palagay, mayroon pa ring pagkukulang, at maaaring mas perpekto pa, ngunit walang duda na ang pamantayan ng ibang tao ay napakatalino at napaka-propesyonal. Bukod sa pagkagulat, medyo natakot din si Dr. Thomas Wang. Sa mga inpatients na nasa ilalim ng kanyang pamamahala, napakaraming kaso ng maling diagnosis.
Kahit na karamihan sa kanila ay hindi nakakapanganib, kahit na may ilang mga menor de edad na pagkakamali, maaari lang itong magdulot ng mas mahabang panahon ng paggaling sa mga pasyente, hindi ito magdudulot ng malaking aksidente, ngunit medyo natatakot din siya, lalo na ang kaso na ganap na mali ang diagnosis, at nagdulot sa kanya ng malamig na pawis. Kung gagamutin ito ayon sa nakaraang plano ng paggamot, tiyak na magiging problema ito. Isang malaking problema. Ang taong ito ay tiyak na hindi si Wesley Zing. Matapos basahin ang unang mungkahi, hindi naniwala si Dr. Thomas Wang na ang taong gumawa ng mungkahi ay si Wesley Zing, at matapos suriin ang buong departamento, ganap na nakatiyak siya na ang taong ito ay tiyak na hindi si Wesley Zing. Malinaw sa kanya ang mga kasanayan sa medisina ni Wesley Zing. Tiyak na hindi siya ganoon katalino. At higit sa lahat, ang kaso ng maling diagnosis ay kaso ni Wesley Zing. Maliban kay Dr. Zing, sino pa ang pumunta sa ward kanina? Paglabas sa ward, agad na tinanong ni Dr. Thomas Wang ang nurse na nasa tabi niya. Kanina, walang ibang pumunta kundi si Dr. Zing. Teka, parang napunta rin dito si Deputy Director Huang. Hindi naintindihan ng nurse kung bakit napakahalaga kay Dr. Thomas Wang ng isyong ito. Hindi niya ito pinansin noon. Pagkatapos mag-isip ng walang pakialam, bigla niyang naalala ang isang bagay. Si Dr. Huang. Kaya pala, nang marinig ang mga salita ng nurse, biglang gumaan ang loob ni Dr. Thomas Wang. Ang Deputy Director Huang na tinutukoy ng nurse ay si Dr. Mel Huang, ang Deputy Director ng Department of Respiratory Medicine. Siya ang pangunahing doktor sa departamento at ang kaliwat kanang kamay na pinagkakatiwalaan ni Dr. Thomas Wang. Higit sa 20 taon na siya sa clinical medicine. Napaka-propesyonal ng kanyang mga kasanayan sa medisina. Kung siya ang gumawa ng mga diagnosis at nagbigay ng mga mungkahi, maiintindihan ni Dr. Thomas Wang. Napakadetalye ng sulat kamay, talagang estilo ito ng matandang Virgo. Nang maisip ang mga detalyadong mungkahi, mas nakatiyak si Dr. Thomas Wang na ang mga mungkahi ay ginawa ni Mel Huang. Nawala ang isang bahagi ng pag-aalinlangan sa kanyang puso, at hindi na siya nagtanong pa. Gumawa lang siya ng isang lihim na desisyon sa kanyang puso. Kapag bumalik na siya sa meeting, kailangan niyang ipaalala sa kanila ang isang doktor na nagkamali, at tungkol sa sitwasyon ni Wesley Zing, kailangan niyang maghanap ng pagkakataon para makipag-usap sa dean. Nang makapasok si Brian Ye sa opisina, ilang doktor sa opisina ay nauna nang dumating, ang ilan ay nakatingin sa kanilang mga mobile phone, at ang ilan ay nagkukwentuhan ng dalawa-dalawa. Dr. Ye, magandang hapon. Nang makita nilang papasok si Brian Ye, mabilis na nagangat ng ulo ang mga taong ito at masiglang binati siya. Kahit na hindi ito ipinakilala ni Nurse Olga Su noong umaga, at hindi rin sinabi ng director na si Dr. Thomas Wang, kahit saan man, hindi nawawala ang mga tsismosa at mga taong may impormasyon. Narinig na ng lahat na ang Dr. Brian Ye ay espesyal na kinuha ni Dr. Allison Zhao, ang Deputy Dean. Kaya, kahit ano pa man ang iniisip ng lahat tungkol kay Dr. Brian Ye, sa panlabas, kailangan pa rin nilang kumilos at ayaw nilang makasakit sa kanya. Magandang hapon sa lahat, napakabilis niyong dumating. Siyempre, hindi alam ni Brian Ye ang mga iniisip ng kanyang mga kasamahan. Nang makita niyang masigla ang kanyang mga kasamahan, medyo nagulat siya sa kanyang puso, at masiglang binati niya ang lahat. Haha, gabi na. Pupunta na ako sa trabaho, Dr. Ye, hindi ba bukas ka lang magsisimula sa trabaho? Bakit ka napunta dito ngayon? Tanong ng isang doktor nang nakangiti. Okay lang naman na umuwi, mas maganda na dito. Matuto ka sa akin dito. Ngumiti si Brian Ye. Haha, masyadong mapagpakumbaba si Dr. Ye. Kami ang dapat matuto kay Dr. Ye. Hindi inaasahan ng mga doktor na sasabihin iyon ni Brian, bahagyang nagulat ang kanilang mga mukha. Nagkatinginan ang doktor na nagtanong at ang katabi niyang kasamahan, at hindi nila alam kung nagsasabi ba ng totoo si Brian o hindi, at nagtawanan. Kahit na dinala si Brian sa ibang bansa ng matanda 15 taon na ang nakakalipas, naglakbay siya sa loob ng maraming taon, ngunit siya ay isang Tsino pa rin, at pagkatapos ng ilang buwan na pagbabalik sa bansa, nakatira sa bansang Tsina, medyo naunawaan na niya ang mga kaugalian ng mga Tsino. Nakikita niya ang mga tingin ng mga tao, alam niyang hindi nila pinaniniwalaan ang kanyang mga salita, at alam din niyang sa oras na ito, kahit na magsabi pa siya ng marami, hindi na lang sila maniniwala at mararamdaman nilang siya ay nagpapakitang tao lang.
Hindi na nagsalita si Brian, ngumiti lang siya, at naglakad papunta sa sulok ng opisina na ipinakilala sa kanya ni Nurse Olga kanina, at umupo, at kinuha ang Keys for Miscellaneous Mind mula sa kanyang bag. Sinimulan niyang basahin ang dalawang clause echo ng tradisyonal na gamot na Chino at ang Zhongzhangjing. Kahit na nag-aral si Brian ng Western medicine, naimpluwensyahan siya ng matanda. Hindi siya kasing ayaw sa tradisyonal na gamot na Chino tulad ng karaniwang mga doktor ng Western medicine. Sa kabaligtaran, nakakuha siya ng malaking benepisyo mula sa mga kasanayan sa tradisyonal na gamot na Chino na ipinamana sa kanya ng matanda. Mula noon, malalim niyang nadama ang kagandahan ng gamot na Chino at nagkaroon siya ng malaking interes dito. Mas marami siyang nahahawakan at natututunan, mas nararamdaman niya ang lalim at lawak ng gamot na Chino. Minsan, nagbuntong hininga ang matanda sa harap niya, na sinasabing ang pag-unlad ng modernong medisina ay pumasok na sa isang panahong may pagkaharang. Kung magkakaroon ng pagbabago sa hinaharap, takot na takot siyang kailangang ito ay mula sa gamot na Chino. Noong panahong iyon, hindi sumasang-ayon si Brian sa mga pananaw ng matanda, ngunit sa mga nakaraang taon, patuloy na umuunlad ang mga kasanayan sa medisina ni Brian. Pagkatapos ng mabilis niyang pag-unlad, unti-unting lumawak ang kanyang pag-unawa at pananaw sa mga kasanayan sa medisina, ngunit mas naramdaman niyang malamang na tama ang matanda. Pagkatapos ng halos 100 taon na pagtalon sa pag-unlad ng Western medicine, nahaharap si Brian sa isang malaking pagkaharang. Ang 4 na pangunahing journal ng kontemporaryong medisina, na kilala bilang ang pinakabagong pag-unlad ng modernong medisina, ay halos binabasa niya bawat issue. Ngunit sa mga nakaraang taon, sa mga pangunahing journal na ito, matagal na mula nang magkaroon ng isang artikulong may pagbabago na nagpapaliwanag sa kanya. Sa lahat ng larangan ng pinakamapanganib na sakit sa tao, sila ay matagal nang natigil, tulad ng cancer, AIDS. Ang mga sakit na ito na matagal nang sumasalot sa sangkatauhan, ang mga modernong pamamaraan ng medisina ay wala pa ring magagawa, kahit na may ilang mga bagong virus na lumitaw. Pinaparamdam sa Western medicine na walang lakas. Ilang mga virus, tulad ng SARS, ay unang nalutas ng gamot na Chino. Ang mga solusyon na ito ay malapit na nauugnay sa gamot na Chino na ipinamana sa loob ng libo-libong taon. Bukod dito, may ilang mga bagong natuklasan sa larangan ng medisina, tulad ng artemisinin. Malapit din itong nauugnay sa gamot na Chino. Ipinapakita ng lahat ng mga palatandaan na ang paghatol ng matanda ay hindi walang basehan. Nakakalungkot lang na ang matanda mismo, tulad niya, ay ipinanganak sa Western medicine. Pagkatapos, naramdaman niya ang pagkaharang ng Western medicine bago niya simulan ang pag-aaral ng gamot na Chino. Gusto niyang magkaroon ng pagbabago sa gamot na Chino. Ang kanyang pananaliksik sa gamot na Chino ay hindi masyadong malalim at kaya niyang ituro. Hindi gaanong marami ang ipinamana sa kanya, at hindi gaanong madaling matuto ng gamot na Chino sa ibang bansa. Pagbalik sa China, ginugol ni Brian ang karamihan ng kanyang oras sa masipag na pagsasanay upang madagdagan ang kanyang kaalaman sa gamot na Chino, at sa bawat pag-aaral, naramdaman niyang nakikinabang siya ng malaki. Nang makita nilang kinuha talaga ni Brian ang libro ng gamot na Chino at binasa ito, hindi maiwasang mamangha ang mga doktor sa opisina. Hindi ba nila narinig na nagbalik si Brian mula sa pag-aaral sa ibang bansa? Paano mo mababasa ang ganitong mga hindi siyentipikong libro? Brian, nagbabasa ka ba ng libro ng gamot na Chino? Pagkatapos magkatinginan, malakas na nagtanong ang doktor na nakaupo sa tabi ni Brian. Oo. Itinaas ni Brian ang kanyang ulo at ngumiti. Narinig kong nagbalik si Brian mula sa pag-aaral sa ibang bansa, kaya naniniwala ka ba sa gamot na Chino? Tiningnan ng ibang doktor ang mga Buddhist scripture ni Brian ng may paghamak. Hehe. Ang tradisyonal na gamot na Chino ay isang disiplina na ipinamana sa loob ng libo-libong taon sa ating bansa. Ang pag-aaral ay napakakinabang pa rin. Ngumiti si Brian. Haha, hindi inaasahan, talagang isang magaling na estudyante si Brian na nagbalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Ang damdaming ito at ang motibasyon na ito para matuto ay talagang isang modelo at halimbawa para matuto tayo. Nang marinig ng doktor na nagsalita kanina ang mga salita ni Brian, kinuyam niya ang kanyang bibig at akmang tutol sa mga salita ni Brian. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dali-daling pinigilan siya ng isang doktor na nasa tabi niya at sinuntok siya sa parehong oras. Kung maganda ito, nagpapaligid. Haha, oo. Tumugon din ang iba pang mga doktor at tumango ng may pagsang-ayon.
Tiningnan ni Brian ang mga doktor na ito, isang kislap ng pagkadismaya ang sumilay sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya na kahit na nagsasabi ng magagandang bagay sa kanya ang mga doktor na ito, sa kanilang puso, hindi sila masaya sa gamot na Chino bilang doktor na nagsalita kanina. Ang tradisyonal na gamot na Chino ay ang karanasan na ipinamana ng libo-libong ninuno ng bansang Chino. Pinagsama-sama nito ang mga saloobin at karunungan ng mga ninuno tungkol sa mga sakit, ang katawan ng tao, at maging ang kalikasan ng mundo. Ito ay isang paksa na maaaring magbigay ng walang katapusang pakinabang sa tao. Ngunit ngayon, ang mga doktor na ito sa bansang China ay may mata ngunit walang kaalaman sa mga kayamanan. Hindi lang sila ayaw matuto, kundi pinagtatawanan din nila ang gamot na Chino, na talagang nakapanghihinayang sa kanya. Ngunit alam din ni Brian ang isang katotohanan. Ang paglalagay ng isang konsepto sa ulo ng isang tao ay ang pinakamahirap na bagay sa mundo, tulad ng pagkuha ng pera sa bulsa ng isang tao. Ang mga ideya ng mga doktor na ito ay malalim na nakaugat, hindi lang ilang salita ang makakakumbinsi at magbabago. Ayaw niyang magkaroon ng anumang pagtatalo sa kanyang mga kasamahan sa kanyang unang araw ng trabaho. Pasensya na, haha. Pagkatapos magsalita sa lahat, ibinaba muli ni Brian ang kanyang ulo at nagsimulang mag-aral ng libro sa kanyang kamay. Sa halip na sayangin ang oras sa pagtatalo sa mga taong ito, mas maganda kung gugugulin niya ang kanyang oras sa pag-aaral ng mga mahalagang kaalamang ito. Nang makita nilang ibinaba ni Brian ang kanyang ulo at nalubog sa isang libro, na masayang nagbabasa, halos sumili ang isang tingin ng paghamak at pagkawalang galang sa mga mata ng mga doktor sa opisina. Mukhang totoo pala ang chismis na si Brian ay isang taong walang pinag-aralan, at ayaw na ayaw ni Dr. Thomas Wang sa Brian. Ito ay ang balita na sapilitang ipinilit ng din kay Dr. Thomas Wang na tanggapin ito. Hindi ito walang basehan. Nagbalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Takot na takot siyang isa ito sa mga uri ng ignorante at walang kwentang tao na hindi man lang makuha ang diploma at sertipiko ng medical qualification pagkatapos maglakwatsa sa ibang bansa. Kaya pala kulang na kulang ang tao sa outpatient clinic, tumanggi si Dr. Thomas Wang na hayaan siyang pumunta, at inayos siya sa inpatient department na ito. Bukod dito, sadyang sinabi ni Dr. Thomas Wang sa kanila, na sinisikap na huwag siyang makialam sa mga gawain sa medisina, at hayaan siyang hawakan ang ilang mga gawain. Isa-isa, naisip ng mga doktor sa opisina na hindi sila naniniwala na ang isang tunay na overseas returned elite ay pupunta sa maliit na ospital na ito, at lalo na ang isang tunay na turtle medical elite ay mag-aaral ng gamot na Chino. Ang Zhongzhangjing, na kilala rin bilang Huashi Zhongzhangjing, ay isang komprehensibong aklat sa clinical medicine. Sinasabi na ito ay isinulat ni Gehong, ngunit walang conclusion. Ang unang kalahati ng aklat na ito ay nasa kategorya ng pangunahing teorya, at ang ikalawang kalahati ay ang nilalaman ng clinical diagnosis at paggamot, pangunahing panloob na medikal na sakit. Ang bahagi ng medikal na teorya ay nag-uugnay sa pagbuo at patolohiya ng mga panloob na organo upang pag-aralan ang mga sintomas at mga kondisyon ng pulso, at tinalakay ang kakulangan, labis, lamig at init ng bawat panloob na organo, at ang paraan ng buhay at kamatayan. Ang mga sintomas ng sakit ay kinabibilangan ng yinju, pinsala sa pag-unat, apoplexy withered, mahinang paa, pamamaga, sakit sa kasukasuan, Ruffian syndrome, mga bukol, at iba pa. Tinalakay din ang karaniwang mga sakit sa operasyon tulad ng mga pigsa at carbuncle. May mas angkop na komento ang aklat sa dating sikat na Bait. Ang bahagi ng clinical ay nagpapakilala sa mga reseta ng paggamot at pangunahing mga sintomas ng sakit ng iba't ibang mga departamento. Karamihan sa mga nakalistang partido ay malapit na tugma at malinaw na ipinaliwanag ang kanilang serbisyo. Maraming reseta ang katulad ng mga klasiko na reseta, at ang teorya ng mga reseta ay mayroon ding kakanyahan, na pinahahalagahan ng mga dalubhasa sa klinika sa hinaharap. Iwinawaksi ang maraming nakakagambalang pag-iisip, lubos na nalubog si Brian sa karagatan ng kaalaman ng gamot na Chino, nalubog sa mga misteryosong paliwanag at pananaw, at hindi sinasadyang pumasok sa isang estado ng kabuoang kawalan ng pag-iimbot. Sandali, nakalimutan niya ng lubusan. Nang lumipas ang oras, nakalimutan din niyang nasa opisina siya, at marami pang ibang kasamahan sa opisina. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.